Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 5, Quarter 4, Week 8. Pagsulat at pagtatanghal ng maikling dula. Mag-isip, magpares, magbahagi. Isipin ang mga nalalaman tungkol sa dula. Humanap ng kaparehas. Ibahagi sa kapares ang nalalaman mo tungkol sa dula. Salitan kayo sa pagbibigay ng mga konsepto. Bakit mahalagang maging mahusay kayong lumikha ng dula at gumanap sa pagtatanghal ng dula? Sa ano-anong pagkakataon, kailangan ang mga kasanayang ito. Mga sangkap ng dula, tagpuan, tauhan, suliranin, saglit na kasiglahan. Tunggalian, kasukdulan, kakalasan, kalutasan. Mga elemento ng dula, script o banghay, dialogo o salitaan, aktor o karakter, tanghalan, taga-direhe o direktor, manonood, tema. Kaugnay na paksa bilang isa, pagsasapinal sa kopya ng maikling dula. Mga halimbawa ng karaniwang kamalian, pagsulat ng dulang batay sa isang maikling kwento. Maling format sa paglalarawan sa kilos ng tauhan. Orihinal mula sa kwentong pinagbasehan ng istorya. Mahabaging langit. Muling sumigaw si Lola na makita niya ang pagkarami-raming bulaklak sa gitna ng aming mesa. Takot na takot si Lola Ising sa mga bulaklak na iyon. Ewan ko kung bakit. Agad-agad niya ako niyakap at kinarga. Magpapakabait ka, payo niya sa akin. Sa ginawang dula, mali. Tama. Limitadong salitaan at maraming pagsasalaysay. Lola Ising, makikita ang pagkarami-raming bulaklak sa gitna ng mesa. Sisigaw, mahabaging langit. Tagapagsalaysay, takot na takot si Lola Ising sa mga bulaklak na iyon. Ewan ko kung bakit. Agad-agad niya ako niyakap at kinarga. Lola Ising, magpapakabait ka. Pinahusay na salitaan at paglalarawan. Makikita ang pagkarami-raming bulaklak sa gitna ng mesa, sisigaw. Mahabaging langit. Ano ba ang bulaklak na yan? Sinong nagdala ng mga iyan dito? Halatang takot na takot, yayakapin at kakargahin si Butchok. Bakit kayo natatakot, Lola? Diba ang ganda-ganda naman ng mga bulaklak? Tagapagsalaysay. Takot na takot si Lola Ising sa mga bulaklak na iyon. Ewan ko kung bakit. Lola Ising, magpapakabait ka ha, Butchok? Butchok, magtataka sa narinig. Mabait naman po ako, Lola. Hindi komportable sa yakap ni Lola. Lola, nasasakal po ako. Maling paggamit sa tuwirang sinabi. Mali, tagapagsalaysay. Takot na takot si Lola Ising sa mga bulaklak na iyon. Ewan ko kung bakit. Tama? Takot na takot si Lola Ising sa mga bulaklak na iyon. Hindi alam ni Butchoy kung bakit. Iba pang karaniwang kamalian, maling format, maling baybay ng mga salita. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, pagsasapinal sa kopya ng maikling dula. Pagrebisa at pag-i-edit. Isagawa ang pinal na pagrebisa at pag-i-edit ng inyong binuong maikling dula. Batay sa mga mungkahing ibinigay at sa mga pamantayang hindi nasunod. Siguraduhin nagkakaisa ang lahat ng miyembro ng pangkat sa paggawa.
Gamit ang ibinigay na checklist, magsagawa ng sariling pagtataya sa inyong nirebisa o inedit na maikling dula upang mapabuti pa ito bago ang itinakdang pagtatanghal. Narito ang checklist sa pagbuo ng script ng maikling dula. Mga tanong: may nakalagay bang mga tauhan? Oo o hindi? May tagpuan ba? May tema ba? May suliranin ba? May mga pangyayari bang nagpakita ng pagkakalutas ng suliranin? Maayos ba ang mga pangyayari? Malinaw ba ang mga pangyayari? Angkop ba ang mga dialogo, salitaan upang mapalabas ang suliranin? Makatotohanan ba ang mga nilagay na kilos o paglalarawan sa mga tauhan? Sapat ba ang paglalarawan sa bawat kilos na mga tauhan? Nasunod ba ang wastong format ng dula? Nasunod ba ang mga pamantayan sa pagbabantas o kapitalisasyon? Wasto ba ang gramatika ng mga pahayag? Nabaybay ba ng tama ang mga salita? Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, pagtatanghal ng dula. Pag-usapan ng mga pamantayan sa pagtatanghal ng maikling dula at magsagawa ng dula-dulaan o roleplay bilang paraan ng pagtatanghal batay sa ipinakitang pagkakaiba nito sa dulang pang-entablado. Roleplay: malikhain at likas, hindi ineensayo. Malaya at impormal na mga gawain. May script o walang script. Ang mga dialogo at galaw ay nilikha batay sa improvisasyon. Orihinal: ginagamit sa pagtuturo ng wika. Ginagawa upang linangin ang kakayahan sa pagsasalita. Para naman sa dulang pang-entablado, malikhain, idinirehe, pinag-aralan at inensayo. Kontrolado at formal na pag-arte. May script. Isinaulong dialogo at galaw na idinirehe. Ginawa, ginagamit sa pagpapahalaga ng panitikan. Ginagawa upang linangin ang makasining na kakayahan sa pag-arte. Isagawa ang dula-dulaan gamit ang angkop na diksyon, wastong salita at estilo, at ipakita ang tamang diverbal na hudyat sa pagpapahayag tulad ng ekspresyon ng muka at kilos ng katawan. Isang mag-aaral na babae. Magpapaganda sa harap ng salamin. Titingnan ang mukha at siya'y mababalisa. Magmamadaling magsasapatos at dadamputin ang bag at mga aklat sa lamesa. Bubuksan ang pinto, mahuhulog ang mga aklat dahil mababangga siya sa pinto. Mapasisigaw siya ng, "Ay!" Isang ina. Maglilinis ng kusina. Maghuhugas ng tasa, baso at kutsarita. Lalagyan ng tubig na mainit ang tasa. Kukunin ang kutsarita at magtitimpla ng kape. Mahuhulog ang kutsarita at siya'y mapasisigaw ng, "Diyos ko!" Isang ama. Magbibihis at maghahanda patungo sa opisina. Magsusuot ng medyas, sapatos at polo. Aayusin ng kurbata. Pupunta sa lamesa at hihigop ng timplado ng kape. Matutuluan ng kape ang polo at mapabubulalas ng naku. Isang binata. Maglalakad sa kalye. Lilingalinga. Tatawid sa kalsada. Bigla ay makakikita siya ng isang magandang dalaga at sasambitin ng katagang, "Wow!" Isang dalaga. Isang mag-aaral sa kolehiyo ang sumakay sa jeep. Paparahin at magbabayad sa driver. Magmamadaling bababa patungo sa silid-aralan. Mapapabangga siya sa isang kaklase. Mahuhulog ang mga dala niyang notebook at sasambitin ang, "Oh!" Tatlong babae. Isang babae ang nakaupo sa ilalim ng punong kahoy. Bubuksan ang bag at ilalabas ang larawan ng kasintahan. Maligayang maligaya siya. Darating ang 2 barkadang babae at panuksong sasambitin ang, "Ehem." Magplano bilang pangkat ng inyong dula-dulaan sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga gaganap
mga dialogo at mga kilos. Isasagawa ang pagtatanghal sa susunod na araw. Para sa ika-4 na araw. Kaugnay na paksa bilang 2, pagtatanghal ng dula. Pagsasagawa ng dula-dulaan. Paano maging isang mahusay na manunulat ng dula? Nagiging mahusay na manunulat ng dula sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinaw na tema, maayos na banghay at angkop na dialogo ng mga tauhan. Ilarawan ang isang mahusay na pagsasagawa ng dula-dulaan. Ang mahusay na dula-dulaan ay may malinaw na pagbigkas, angkop na kilos ng katawan at ekspresyon ng muka na nagpapakita ng damdamin ng tauhan. Bumuo ng isang journal tungkol sa karanasan mo sa paghahanda ng dula at sa pagtatanghal dito. Isapinal ang script ng dulang binuo ng inyong pangkat. Sundin ang mga napagkasundo ang pamantayan. Gawing gabay ang semantic differential skill na siyang gagamitin sa pagpupuntos sa dulang isinulat ninyo. Isagawa ang pagtatanghal sa dulang isinulat ng pangkat sa pamamagitan ng roleplay, dula-dulaan. Gagamitin ang patnubay na semantic differential skill sa pagpupuntos sa dula-dulaan.